Sunday, kung hindi man siya sumurrender at inassault namin talaga yung Bible School at may nasaktan talaga or even if kung nagkawarak-warak yung Bible School, it will already be understood by the public kasi nailagay na natin nailatag ko na ang premise doon sa Senate hearing. Actually, it should have been Saturday afternoon, alauna, ganun din kasi ginawa ko ng Sunday afternoon. Kasi nung Saturday, I realized that the first day of the bar is on the next day, Sunday. So, parang naawa naman ako sa mga estudyante nung eskwelahan ni Kibuloy at hindi Oo. naman sila kasali doon. Dadamay lang sila sa kalokohan ng amo ng kwan nila, ng amo nila. So, unilaterally, I extended the deadline by 24 hours. And I communicated that with Attorney Torion. Kaya yun ang na-pick up yata ng media na nagbigay ako Oo. ng ultimatum na 24 hours. Hindi, actually ang ultimatum nun is 6 hours lang eh. So I asked him I text him mga 6:20, mga 7 o'clock siguro na receive niya. So 7, by 1 o'clock, sabi ko, asulting ko na yung Bible School na yan para matapos na tayo, magkaalaman na. Kung meron, meron. Kung nandun, nandun. Kung wala, wala. Kung wala doon, tapos ako. Yun Pero pag lang. nandun, tapos din siya. Para to sa Bacoy eh. General, I wanna ask, ano yun, nasalami slice niyo yung buong 30-hectare compound na yan? At least naabutan niyo yung pinaka-last na last stand ni Kiboloy. Ano ba yung operational procedure na umabot sa ganitong punto na pasurrender na siya eventually? Actually, 3 months, pagka-designate ko, 3 months, 2 months before the assault, uh, tuloy-tuloy ang intelligence build-up. Maraming indicators. May mga indicators ng technical, may mga human intelligence, may mga surveillance. Kasi sinurveillance talaga namin ng area eh. I set up surveillance posts na nakikita namin ang loob. Talagang uh, hinahanap talaga namin and we found the indicators. Ando na mga indicators. Kaya yung naging legal question na lang palagi na laging inuulit-ulit ng abogado is that dapat specific yung lugar na you have reasonable grounds to believe. Talaga reasonable grounds namin na talaga nandiyan si KOJC. Hindi naman siguro reasonable na expect mo na with that kind of layout, isang building lang ang pwede mong isa-search dahil nandun ang tao. So obviously, that place is complex na kung gusto niyang mag-broadcast, di pupunta siya sa SMNI. Kung gusto niya magturo ng Biblia niya, di doon siya sa Bible School. Kung gusto niya magturo ng mga elementary high school at maghanap ng mga panibagong target, di doon siya sa elementary high school sa may GMC. Di ba? So, the guy moves around in that place. So, hindi reasonable na i-expect sa pulis na pag pumunta kami ron, nandun siya kaagad. Like, kahit na sa bahay mo lang eh. Bakit? Pag pinunta ka sa bahay mo, sigurado bang nandiyan ka sa sala? Hindi. Hindi sigurado sa sala ka. You could be in the kitchen, you could be in the bathroom, you could be somewhere else. Nandun ka sa labas. So, ganun din. Multiply mo lang yung area because yung buong 30-hectare compound, kanya yun eh. It's his kingdom. Kingdom nga eh. Kaya nga kingdom, meron ba namang king na nandun na sa trono niya? Hindi eh, wala eh. So, ganun nga. So, hinanap namin and then nang nasa loob na kami, nang unang salta namin, pinuntahan kagad ang lahat ng mga buildings kasi at may priority kami ng mga buildings noon. Yun, napakasobra ng resistance. Nakita nyo naman, pinakita ko sa video, di ba? How they treated us, yung Oo, grabe. sinasabi ni Katiil na red carpet, yung pala ang red carpet na sinasabi ni Katiil na kung legal lang daw kami lahat, maglalatabi siya ng red carpet, which is total bull. Kasi legal naman talaga kami. Tapos yun ang red carpet nila. Sinusundan ako ng malaking malaking Well, bullhorn. well, well lang, General, Throughout. mukhang ano ba talaga nangyari dyan? Naging architect ka ba or interior designer? May mga memes ako nakita, naging miner daw kayo. I mean, may underground tunnel ba daw sila? I mean, mukhang alam na alam mo na yung layout ng compound by now, General Torre. Uh, 3 years ako sa Mapua. Oh, engineer pala talaga. Oh, engineer pala kayo. Oh, yung pala sa 3 years ako sa ano Mapua talaga, bago magpulis. civil engineer na to, tunnel engineer na to. Ano ba talaga, alam na alam niya. Tsaka Ako? kulang na lang, basta Kasi ako,
easy ako, pero syempre natapos ko ang basic. Ang basic kasi ng engineering, pare-pareho yan eh. Ang first 2 years yan, pare-pareho yan. Tapos mag-specialize na lang sa third to fifth year. Pero hindi naman actually, well, more than being having the technical background, talaga police experience yun eh. Ang nangyari talaga doon is police experience, the old school policing. So nang nakita namin na grabe ang kanilang resistance. So kulang ang tao ko. Kasi sabi nila, binoblow up nila na 3,000 ang tao ko, 2,000 ang Yeah, tao ko. actually 2,000. Ano ba number? 2,000? Ano ba talaga, General? More than that, 4,000 plus, umabot kami ng 4,000 plus. Kasi Pero nagpadala kulang pa si rin. Chief. Nagpadala ang una naming salta nung Monday na yon is nung Saturday na yon, yung August 24 is 3,500 ang dala ko eh. Pero isipin mo naman, the next day, Sunday evening, hindi, tama, Sunday evening. Di ba, Saturday ang una naming punta, tapos na Sunday kinaumagahan. Nung that night, hindi nga namin sila napigilan na sinarado nila yung highway. We really cannot prevent them much as we'd like to do it. Kulang na kulang ang tao kasi napalaki ng lugar. Hindi naman namin pwedeng bitawan yung mga areas na naka-designate. Kasi halimbawa, like hangar, ilan lang ng tao ko doon? 50. Tapos doon sa Medina Construction, pagkalaki-laki Medina Construction, ang nilagay ko doon, dalawang platoon, 100 yon. Yung mismong dome, 5 hectares yon. Isang kumpanya lang nilagay ko doon, 100. Tapos ang iba doon is, ang marami kasi, yung security sa labas. Dahil kailangan namin i-secure ang gate. Sinasarado nila. Pag sasarahan nila kami, itatrap nila yung mga tao ko eh. Tapos, yung traffic, yung arresting ko, magkaiba yung tactical na may mga baril, konti lang yun. Ang marami doon, yung may mga baton and shields, yung CDM, Civil Disturbance Management. At marami rin, separate yun, yung grupo naman ng mga arresting, yung mga sibilya, naka-uniform, walang baril, walang shields, ang dala-dala naman posas at saka mga plastic ties. Because on that morning, we're ready to arrest 200 people. Buti na lang, hindi na, binuksan lang ang gate na maayos. Pero yun naman, pinapasok kami at ginulo kami ng ginulo for the next 10 days. Kaya talagang But General, weren't you walang supposed to get na-achieve. augmentation forces? General, weren't you supposed to get augmentation forces? I mean, the way you talk, this looks like a battlefield. It's like I'm listening to Napoleon saying, ito yung rear action namin, ito yung I mean, this looks like a very complex operation at parang you were being spread very thin, no? Given the scale Yeah, of the challenge. we're really spread thin. Kasi, unang-una, yung yung complex nga, di ba? 30 hectares. Tapos ang length and width nun is 500 meters. 500 meters on one side and mga Half a 600 meters on kilometer. the other side. So, So more than half a kilometer. Oh, wow. yun ang dimensions niya. So, ang pinakamalaking challenge doon, iisa ang gate na pwede naming papasukan dahil by legality, doon ka talaga papasok. Alam namin na napakalaki ng resistance doon. So, ang naisip namin is multiple entry, multiple breaching points. Para sabi ko, pag hindi ma-open itong gate at talagang magmamatigasan sila, para ma-minimize naman ang casualties on both sides. Di mag-breaching points tayo. Kung saan sila mahina, doon tayo mag-breach, doon tayo papasok. So, I designated 18 breaching points doon. So, ma-block man ang iba, makakapasok talagang iba. And eventually, dahil nakita nga nila ang futility ng resistance doon sa gate, dahil may mga nakakapasok na galing sa likod, so binuksan na lang nila eventually. So, which I'm very thankful. So initially, okay na. The next problem kaagad na ibinigay nila sa akin, ang second night. Second night, sinarado nilang highway. Kaya hindi nila masabi talaga na naging long drawn at napakatagal ng search doon sa KOJC compound kasi napakaraming problems na hindi related sa search ang kanilang pinagagagawa. They ask for a permit from the Davao City LGU. Binigyan sila ng permit na mag-rally sa loob ng KOJC compound. Bigla naman silang lumabas at isinarado yung highway. And that's the highway in front of the airport. So, can you imagine ang
ang kalbaryo na Yeah, yung inabot ng mga logistical tao. nightmare yan. Yeah, yeah. And nilagyan nila ng dalawang malaking crane, naglabas sila ng dalawang ah, fire truck, naglabas sila ng dalawang wing van, ang isa ginawa nilang stage. At napakarami nilang barriers na inilabas at inilagay sa gitna ng kalsada. Tapos nagsisisigaw pa sila na nangtitirgas ang pulis. Ay ang daladala nila is mga fire extinguisher at binubugan nila sa amin sabay sigaw na nangtitirgas ang pulis. Mga ganong machinations ba? Which is very, very... Mukhang Ah, may training yata. Ano, may pinapanood ba sila na civil yes, resistance? may training sila, Feeling may EDSA military ba? training Feeling people sila. power? May militia siya, may militia sila. And they were trained by government forces also. Kasi before, partner man sila ng government. But True, they true. used that government training against the police and the other government forces. So they were trained. They were trained by us. Totoo ba meron sila mga Hamas-like tunnels? May mga nagsabi ng gano'n na may parang tunnel, baka may tunnel sila na pang Hamas. Yung underground tunnels daw. Meron ba talaga doon sa... Hindi, yun actually ang hinahanap ko kasi hindi namin talaga pwedeng i-ignore yung sense of life based on the life and motion detector. LM yun eh. LM, life and motion detector. Hindi pwedeng ikwan yun. Hindi pwedeng i-ignore yun na there's movement 8 meters underground. Hindi pwede yun. Kaya yun talaga ang pinagsimulan ng research namin kasi nga ang initial namin na iniisip, bunker. Kaya nung eventually, nung mag-surrender si Kibuloy doon sa Bible School, uh, I believe na anyway, may oras para sa lahat at darating din tayo dyan. Ayaw niya makita namin kung anong meron sa Bible School sa loob. Kaya Doon lang. he decided to Oo. surrender na lang. Kasi kung hintayin niya So he pang was i-assault trying to namin, avoid... makiklear namin, malalaman namin lahat ng sikreto. Okay. So, Kaya actually, mm, sinabi ko rin doon sa mga tao ko na kung si Kibuloy lang lalabas, itutuloy pa rin namin ang assault kasi hanapin namin yung apat niya pang co-accused. Kaya ayun, biglang nang lumabas, sumurrender, kasama ng co-accused niya. Kaya nawalan kami ng rason na pasukin pa uli yung Bible School. so So, yung, yun yung potential motivation. So, kasi oo, sabi nila, ano yun, ultimate sacrifice daw ang ginawa niya eh. Parang ginawa niya para sa bayan. hindi naman siya namatay. Ano nangyari? Arresto, surrender, ultimate sacrifice. What's the facts of the case? Kaya kalokohan yung sinasabi nila na sumurrender hindi sa pulis. Ano ko? Hindi totoo yun. The first contact with authority is by representative, si General Romeo Macapas. Yung nakita niyo selfie. Di ba? So at the end of the day, di ba, yung pinpublish na unang-unang lumabas sa selfie, pulis yung nandun pulis ang kumuha nun Intelligence services So ba? that's the first contact niya. Yeah. Kung sabing sumurrender sa iba, hindi Ang unang contact niya talaga. Kaya ang nangyari lang, the role of the other government agencies involved in that is prisoner transport. He's a prisoner already sa Bible school pa lang. Kaya dinala na lang siya from his place of apprehension to his ultimate place of detention, which is Camp Crame doon sa may custodial center. In-assist na lang kami ng other government forces. Unfortunately, siyempre, ang abogado niya, gagawin talagang spin yun na sabihin na he was not captured but he surrendered. Good luck with them sa kung paano nila Oo, i-explain sa judge para yan. sabihin nila they were not obstructing, the exercise of uh, Good luck to them kung, sa explanation nila sa judge kung paano maging plausible yan. Tapos may isa pang uhuging epal na retired intelligence officer daw. Pero ang totoo, kilala ko yun eh. Kung talaga yun, epal-epal yun. Akala niya siguro magaling ito siya. na naman dyan. Gumawa ng kwento na sa kanya nag-surrender si Kibuloy sa North Cotabato at pumasok na lang sa Oo, OJC yung pala may para North sumurrender. Cotabato. Oo. Diba? Ano yun? Saan galing Epal, yung general? Anong drama yun? Anong charot yun? Anong yun, Marquez? yun ang sabi ni Secretary Abalos na kwentong kutsero. Talagang sabi niya kwentong kutsero yan. Kasi nga, yung Epal na yun, feeling niya, magaling siya. Retired yun, intelligence officer kuno. Wala rin naman ang napatunguhan ng karir niya. Kaya ngayon, naging asset na lang siya from, Oo, pwede naman from vlogger. intelligence officer to intelligence asset.
he wants to make himself relevant kasi mukhang tatakbo na naman sa politika yung loko na yun. Kaya he made a story na talagang very damaging yun ha. That's very damaging to other agencies Services. kung hindi explain. Kasi Exactly. sinasabi niya, sumurrender sa North Cotabato. Pagkatapos, dinala niya papunta sa hangar ng KOJC to surrender through the old airport. For him to do that, first and foremost, he has to pass through a gate, either one of the gates. Kasi may two gates na pwedeng gamitin doon. Ang isang gate doon is controlled by the CAAP and the other one is controlled by the Air Force. So saan siya dumaan na illegal ang kanyang ginagawa because harboring criminal yun eh. So may So, in-imply siya na compromising ibang services or tumulong? Parang napakalabo nun. No? Halimbawa, saka sabihin natin, o sige, may iba pa siyang daanan na hindi natin alam kung saan siya dumaan, basta nakapasok siya sa airport premises. For him to do that, to move from the old airport to the hangar of Kibuloy, he has to cross the runway. How can you cross a runway? Or you use the service road undetected. Ang loob ng airport, pag mag-cross ka sa runway, siyempre, concern ka ng tower kung mabangga ka ng aeroplano. Kung dadaan ka naman doon sa may service road, concern ka naman ng ground control. Kasi ang ground control, nakikita niya lahat yan. Yung paglanding ng aeroplano kasi, tinatransfer sa ground control yan eh. Para ma-synchronize yung aeroplano sa ground, yung mga ladder, yung mga